And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinakiusapan ako ng asawa ng taong mahal ko. Nabitiwan ko na ang asawa niya. Hi DJ Rocky. Ito ang unang beses na magbabahagi ako ng storya ko. Wala akong kaibigan na mapagkwentuhan nito kaya naisip ko, dito na lang. Sana may mapulot na aral ang mga tagapakinig mo. Mapansin man ito o hindi, salamat pa rin. Dahil gumaan ang pakiramdam ko nang dahil sa pagsusulat at pagbabahagi ng istorya ko rito. Itago mo ko sa pangalang Mia. Isa lang akong basic girl. In my opinion, tahimik na tao. Matipid magsalita. Taong bahay. Kumbaga, introvert. This is my secret file. I'm now 26 years old. Nagtatrabaho ako out of town. Malayo sa probinsya namin. Simula nung nagtrabaho ako sa syudad, lumawak ang mundo ko. Dumami ang kaibigan. Naging palalabas. Naging palainom. Na sa tingin ko, ay malaking factor ang mga katrabaho ko. Kalalabas ko, nakilala ko si Liam. Hindi niya tunay na pangalan. 30 years old. Nagtatrabaho siya sa isang bar na pinupuntahan naming magkakaibigan. Isa siyang sound technician. Noong una akala ko, isa lang siya sa mga random guy na makikilala ko sa mga bar. But this time, iba pala. Iba si Liam, DJ Rocky. Mabait si Liam. Hindi may ipagkakailang, may itsura. Napaka-talented pa. Nagkasundo kami at nagkapalagayan ng loob. Tuwing lalabas nga kami ng mga kaibigan ko doon sa bar kung saan siya nagtatrabaho, doon ko sila inaayang pumunta. Para naman ay magkita kami ni Liam. Hanggang sa wala na akong maaya, ako na lang mag-isa ang pumupunta sa bar. Solo goer, kumbaga. At doon na nagkaroon ng pagkakataon ang bawat isa sa amin ni Liam na mas lalo pang magkakilala. Tuwing may pagkakataon ay sinasamahan niya ako sa table. Doon kami nagkukwentuhan at minsay nagkapalitan ng mobile number. 2 months na kaming nag-uusap at nagkikita ni Liam. One time, sinubukan kong tanungin ang Facebook account niya dahil gusto ko siyang i-add
just to level up our friendship. Pero imbes na Facebook account niya ang ibinigay niya, Instagram. Nagtaka ako nung moment na yun, napaisip ako. Pero dahil magkaibigan lang naman kami, hindi ko na masyadong inintindi. Inisip ko na lang na baka pribado siyang tao. Nirerespeto ko naman yung privacy niya. And I also gave him the benefit of the doubt. Dahil sa palagi kami nagkikita, napunta kami sa situationship. Yung tipong ginagawa na namin lahat ng ginagawa ng normal na magkasintahan. Pero dahil hindi naman kami opisyal, limitado pa rin ang aming galaw. One night, nagkita kami sa bar na pinagtatrabahuhan niya. As usual, nag-inom ako habang siya ay nagtatrabaho. Pag-break niya, pupuntahan niya ako sa table. Pagtapos namin sa bar, nagdesisyon kaming mag-check-in. Hindi naman yun ang unang beses na may nangyari sa amin. Pero ito ang unang beses na sinubukan ko na i-open up kung ano ang plano namin. Hinawakan niya ang pisngi ko at sinabi niya lang sa akin na sa tamang panahon, tsaka raw siya magbibigay ng konkretong sagot. Umuwi na kami at nagpaalam sa isa't isa. Kinabukasan, paggising ko, napakaraming phone call and text message ang tumambad sa cellphone ko. Pagtingin ko, lahat ay galing kay Liam. Pero hindi siya ang nag-send ng mga text message. Walang iba kundi ang asawa niya. Oo, DJ Rocky. May asawa na pala si Liam. 8 years na silang kasal. Kasal sila at may 2 silang anak ng misis niya. Isa sa mga text ng asawa niya ay ang Facebook account ni Liam. Agad-agad ko yung in-stalk at dun ko nakita ang katotohanan. Oo, pamilyadong tao na nga si Liam. At doon ako parang pinagsaklubahan ng langit at lupa. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng mga nalaman ko. Nung araw ding malaman ko lahat tungkol kay Liam, ay nagdesisyon ako na layuan siya. Agad-agad ko siyang binlock. Handa ako na mag-move on sa kanya. Pero akala ko, ganun lang yun na madali lang. Pero mali ako. Hindi pala madali na biglang malayo sa isang taong mahal na mahal mo. Pero sinubukan ko. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng mensahe sa isang app, pamilyarang numero. At pagbukas ko ng mensahe, hindi nga ako nagkamali nang hinala ko.
si Liam. Sinubukan niyang magpaliwanag tungkol sa mga nangyari. Humingi siya ng tawad sa panloloko niya sa akin. Hindi niya raw sinasadya. Sa totoo lang, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Magkahalong galit at pananabik ang nararamdaman ko. Alam kong hindi tama pero para bang gusto ko siyang makita uli. Ganun pa man, ay hindi ko pinansin ang mga message niya. Pero DJ Rocky, simula noon, mas lalo ko siyang inisip. Araw-araw. Aaminin ko, mahal ko na si Liam. Sa maigsing panahon, ganun na kalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Iba kasi siya sa lahat ng nakilala ko. Ipinaramdam niya sa akin na espesyal ako, na malaya ako sa piling niya, na lahat ng problema ko mawawala pagkasama ko siya. Yung totoong kasiyahan at totoong pagmamahal na never pang naiparamdam sa akin. Ultimo ng pamilya ko, sa kanya ko naramdaman. And DJ Rocky, dahil sa pananabik ko at dahil sa hindi ko mapigil ang bugso ng damdamin ko, natagpuan ko na lang ang sarili ko na pumapayag at pumapasok sa magulong sitwasyon. Nagkikita na kami uli. Patago pero masaya. Pumayag ako sa magulong setup. Pumayag ako maging pangalawa. The other woman, Mistress Kabit. Nagkikita lang kami tuwing may pagkakataon. Nag-uusap lang kami pag nasa labas siya. Kasi pag nasa bahay nila siya, hindi muna kami pwedeng mag-usap. Para maiwasang maghinala yung asawa at para hindi siya mahuli uli. Isang taon, 2 taon. Ang lumipas, ang mahalaga, masaya ako. May parte ng puso ko na nagmanhid na. Nawala na yung konsensya ko para sa pamilya niya. Pero kahit na ganun kami ni Liam, never kong ginusto na iwanan niya ang pamilya niya para sa akin. Lagi kong sinasabi sa kanya na i-prioritize niya ang pamilya niya. Hindi ko hinahayaang magkulang siya financially. Hindi ko naman hinahayaang problemahin niya yung problema ko dahil may trabaho naman ako. Minsan nga ako pa ang gumagastos sa amin pag lumalabas kami para hindi lang siya mag-short sa pagbibigay niya sa asawa niya. Tuwing magre-regalo ako sa kanya, sinasabi niya lang, binigay ng katrabaho niya o kaibigan niya. Madali lang para kay Liam na magkuwento ng family problems niya sa akin. Komportable naming napag-uusapan yung pamilya niya. Kung saan sila gumala, saan sila kumain. Ultimo kwentuhan nila ng asawa niya, sinishare niya sa akin. At hindi ko siya binigyan ng problema pagdating sa relasyon namin. Lahat magaan lang. Kontento na ako sa kung anong meron kami. Dan hindi ko inaasahan na darating yung panahon na ipagtatapat niya sa akin na mas mahal na niya ako kaysa sa asawa niya. Nagulat ako kasi okay naman sila eh. Okay naman din kami. Sinabi niya na lagi na silang nag-aaway, hindi na sila nagkakaunawaan, na-fall out of love na siya sa asawa niya. Sinabi niya sa akin na kung magkakahiwalay sila, kung pupwede raw ba sumama ako sa kanya. Hindi ko
ko alam kung ano yung sasagot ko kasi hindi ko naisip na magagawa niya yun. Sa totoo lang, masaya ako dahil pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal, and at the same time naiinis ako dahil naisip niyang talikuran ng pamilya niya. Siyempre hindi ako pumayag at ang sabi ko lang sa kanya ay pag-iisipan ko. Pag-isipan niya rin kung anong gusto niya dahil baka nabibigla lang siya. Nagkasundo kami na hindi muna magkita hanggat hindi kami parehas desidido. Nag-resign ako sa trabaho at umuwi sa amin. Inisip ko na pagkasama ko ang pamilya ko, matatauhan ako na hindi ko na siya kailangan sa buhay. Pero hindi. Mas lalo kong na-realize na mahal ko si Liam at ayoko siyang mawala. Hindi ko kaya. Ayoko ring masira ang pamilya niya. Lumipas ang 3 buwan. Nag-message sa akin si Liam. Mahal niya raw ako. Handa raw siya. Buo na ang desisyon niya na sumama sa akin. Inaya niya akong magtanan. Kalimutan ng lahat, magsimula kaming dalawa. Mahal niya ang pamilya niya, lalo na ang mga anak niya, pero mahal niya rin ako. Dahil doon, nagkasundo kaming magkita para mag-usap ng personal. Pumayag ako na makipagkita kay Liam para makapagplano kami. Hindi pa buo ang isip ko pero ang puso ko buong-buo sasama sa kanya. Nagkasundo kami na magkita ng 7:00 ng gabi sa milk tea shop na lagi naming pinupuntahan noon. Babiyahe ako ng higit 3 oras papunta sa kanya. Ang paalam ko lang sa amin ay makikipagkita ako sa dati kong katrabaho. Hapon pa lang noon ay naganda na ako para sa pagkikita at para sa pag-uusapan namin. Iniisip kong maigi ko ano bang dapat kong gawin, anong dapat kong sabihin. Habang nag-aayos ako, may narinig akong kumakatok sa pinto namin. Ang nanay ko ang nagbukas. May bumati at ang sabi, "Magandang hapon po." Pamilyar yung boses, DJ Rocky. Pero hindi ko gusto yung naririnig kong boses. Ang lakas. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Babae. Yung boses ng bisita. Hinahanap ako. Agad siyang pinapasok ni nanay. Pinaupo sa sofa sa sala namin. Ang akala ni nanay ay kaibigan ko siya, kaya tinawag niya ako at sinabing may naghahanap sa akin. Ayaw kong lumabas. Hindi ko kayang humarap. Pero dahil pinilit ako ni nanay, lumabas na ako ng kwarto. At dun ko na nakita ang asawa ni Liam. Kandong-kandong, yung 3 years old nilang anak. At katabi, yung 7 years old nilang anak na babae. Hindi ko alam kung anong gagawin nung papalapit ako sa kanila. Hindi ko alam kung magtatago ba ako, magpapanggap ako na hindi ko sila kilala, o literal na magbubulag-bulagan ako. Umupo ako sa upuan katapat ni Melissa. Hindi niya tunay na pangalan. At ni Nikki, anak nilang babae, hindi niya rin tunay na pangalan. Nanlamig yung buong katawan ko. Naging speechless ako. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Pag-upo ko, agad niyang tinanong sa akin kumusta. Habang nakangiti. Malumanay. Na para bang ang bait-bait. Kabaligtaran ng ine-expect ko na klase ng asawa na magwawala o mag-aamok. Agad niyang sinabi na alam ko ang lahat. Alam ko ang lahat ng ginagawa niyo ng asawa ko. Dagdag pa niya. Simula ng unang beses na nahuli ko kayo, alam ko nang hindi kayo tumigil. Alam kong nagkikita pa rin kayo.
Doon nagsimula na akong maiyak. Yung pamilya ko hindi makapaniwala sa mga naririnig nila pero hindi sila nangingialam. Gusto rin nilang malaman ang totoo. Sinabi ni Melissa na tiniis niyang lahat para sa mga anak nila dahil ayaw niyang masira ang pamilya nila. Alam din niya yung plano namin na magtatanan. Tahimik lang ako na pinakikinggan lahat ng sinasabi niya. At sa puntong yun, tanggap ko na yung kapalaran ko. Tanggap ko na rin yung kahihiyan na sasapitin ko. Si Melissa, nagsimula na rin umiyak. Hindi ako makatingin sa kanya. O sa kahit sino na nandun sa loob ng bahay. Nakayuko lang ako. Hindi naman ako sinasabihan ni Melissa ng masasakit na salita. Hindi niya nga ako minura eh. Hindi niya ako inonsulto o tinawag sa kung anumang pangalan. Pero lahat ng mga binibitawan niyang salita, nakakadurog ng puso at ang sabi niya na hindi ko makakalimutan na Mia, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong ilayo sa amin yung asawa ko. Maawa ka sa akin. Maawa ka sa amin ng mga anak ko. Sobrang sakit, DJ Rocky. Nagmakaawa si Melissa na wag kong ituloy ang usapan namin na pagtatanan ni Liam. Sinabi niya na hindi raw sila hiwalay pa completely at hindi niya raw kaya pag naghiwalay sila. At habang nag-iiyakan kami, lumapit sa akin yung anak nila na si Nikki. Hindi ko alam kung paano niya yun naisipang gawin pero bigla niya akong hinalikan sa pisngi. Habang yung maliit niyang braso ay nakayakap sa akin, paikot sa batok ko. Tinanong ko siya, bakit mo kinis si ate? At yun ang unang beses na nagsalita ako simula nang dumating sila. Nakatitig si Nikki sa mga mata ko. At sinabing, ate, tama na po. Na para bang pinakikiusapan niya ako nang tigilan ko na yung papa niya. At doon ako mas lalong naiyak. Para akong batang inapi. Halo-halo yung nararamdaman ko, pakiramdam ko, pinagtutulungan nila ako, pinagkakaisahan nila ako na para bang binibigla nila ako. Pakiramdam ko, hindi nila ako binigyan ng pagkakataon para maging handa. At naiinis ako, pati sa pamilya ko, nasa likod ko lang sila. Pero hindi nila ako ipinagtatanggol. Hinayaan nila sina Melissa at Nikki. Pero alam ko na hinayaan nila yung mga nangyayari kasi alam nila na yun ay para sa ikabubuti ko. Inutusan man o hindi yung ginawa ni Nikki, ay para matauhan ako. Na siguro pag yung batang kumausap sa akin ay titigil na ako. Alam kong tama sila, na ako naman ang naglagay sa sarili ko sa ganitong sitwasyon. Ang bigat-bigat sa dibdib ko kaya iyak ako ng iyak. Kailangan kong layuan si Liam. Hindi na ako hinintay ni Melissa na magsalita. Tingin ko hindi niya rin gustong marinig yung sasabihin ko. Ang gusto niya lang ay marinig ko lahat ng sasabihin niya. Hindi rin naman ako makapagsalita kay iiyak. Nung tuluyan na silang umalis, tsaka ako niyakap ni nanay. Wala rin siyang sinabi kundi tahan na anak ko. Ramdam ko yung awa ni nanay. Maluha-luha rin akong hinahaplos ang ulo ko. At dahil sa mga nangyari, hindi na kami nagkita ni Liam nung araw na yun. Hindi ko alam kung paano nalaman ng asawa niya yung mga ginagawa namin. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila pag-uwi. Wala na akong naging balita sa kanila. Nagpalit ako ng number, nag-private ako ng social media accounts ko. Pinilit kong magsimula uli. Naganap ako ng bagong trabaho sa probinsya namin. Ang dami kong realizations.
Umikot yung mundo ko kay Liam. Naging sarado ang utak ko. Wala akong inisip kundi sarili ko lang. Marami akong nasaktan. Sinanay si Melissa yung mga bata. Pero ngayon, pipilitin kong bumawi. Oo, DJ Rocky. Pipilitin kong bumawi at gagawin ko ang tama. Pipilitin kong maging mabuting tao, pipilitin kong bumalik sa dati bago ko nakilala si Liam. Sana may aral kayong natutunan. Lalo na sa mga babaeng dalaga na tagapakinig mo. Huwag niyo akong tularan, huwag niyo akong gayahin. Huwag niyong gayahin yung mga pagkakamaling nagawa ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat po. Muli, ako si Mia. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hinusgahan dahil sa kuko, hindi dahil sa puso. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Nene. At gusto ko lang ibahagi ang kwento ng isang babaeng nagmahal ng buo. Hindi lang sa lalaki, kundi pati sa pamilyang kailanman hindi pala ako lubusang tatanggapin. Ito ang aking secret file. May boyfriend akong Marino. Minahal ko siya kahit 2 linggo pa lang siyang nanliligaw. Matagal na niya akong gusto. 6 na taon mula nung una ko siyang i-reject. Sa panahong yun, naging sila ng isang babae. Etong babaeng to ang naging long-term girlfriend niya. Pero ex na niya. Kaya nang niligawan niya ako, ang sabi niya sa akin, matagal na silang wala. Siya raw ang laging nasasaktan. Ako naman naniwala dahil mahal ko siya. Hindi ko alam habang pinaniniwala niya ako ang mahal niya. Patuloy pa rin pala silang nagkikita ng ex niya. Ako ang nililigawan. Pero, pinapaasa pa rin niya ang ex niya. Nalaman ko ang lahat ng ito nang maging kami na. Naipakilala ko na siya sa pamilya ko. 2 buwan pa lang kaming magkarelasyon nang ipakilala niya ako sa pamilya niya. Yung tatay niya, professor ko dati sa college. At unang beses kong makikilala ang nanay niya. Nagkita kami sa restaurant. Boodle fight ang setup. Kaya gumamit kami ng mga kamay namin sa pagkain. Yung tipong kamayan. That time, meron akong nail extensions. Enjoy naman ako at mukha namang enjoy ang lahat. Kaya akala ko maayos ang lahat nung gabing yun. Pero, pagka-uwi nila sa bahay, doon pala nagsabi ang nanay niya sa kanya ng, "Anak, baka hindi mo naman mapaghugas yun ng plato?" DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko naman yun narinig mismo.
Naikwento lang sa akin ng boyfriend ko. At nang marinig ko yun, parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Kumbaga, isang tingin lang sa mga kuko ko, hinusgahan na ako agad kung anong klaseng babae ako. Simula noon, nagdesisyon ako na patunayan sa kanilang mali sila. Kaya sa unang pagpunta ko sa bahay nila, agad akong nagkusang maghugas ng plato. Walang nag-utos sa akin. Hindi ko yun ginawa para magpa-impress, kundi para ipakitang kaya ko. Kaya ko na hindi ako inutil at marunong akong makisama. At marunong akong maghugas ng plato. Hindi lang literal, kundi pati sa buhay. Marunong akong tumulong, mag-adjust, makisama, at magpakumbaba. Binago ko pa nga ang pananamit ko. Inalis ko rin ang nail extensions ko. Sa tuwing bumibisita ako sa kanila, lagi akong may bitbit na pasalubong. Pagkain, prutas, tinapay, kapag may okasyon, todo bigay, Mother's Day, New Year, Valentine's, dumadaan ako sa bahay nila para mag-abot ng cake, bulaklak, o kahit anong pagpapakita na meron akong malasakit o naaalala ko sila. Hindi para humabol ng pabor, kundi dahil mahal ko ang boyfriend ko. Gusto ko na mahalin din ako ng mga taong mahal niya. Minsan, iniimbitahan nila ako sa mga handaan kahit wala ang boyfriend ko sa bahay nila. Pero laging huli ang abiso sa akin. Madalas, sa mismong araw ko lang malalaman na merong gathering. Hindi ko naman alam kung talagang gusto nila akong dumalo o para lang masabi sa boyfriend ko na kinumbida ako o tinawag nila ako. Pero kahit last minute ang imbitasyon sa akin, pumupunta pa rin ako. Kahit na pagod ako sa trabaho. Kahit hindi nakaplano. Kasi ganun ko sila pinahahalagahan. DJ Rocky at DJ Jello, masasabi ko na ginagawa ko ang lahat-lahat para tanggapin ako ng pamilya ng boyfriend ko. Unti-unti nararamdaman ko naman na umu-okay kami. Pakiramdam ko, gusto na rin nila ako. Pero isang araw, naghiwalay kami ng boyfriend ko dahil niloko ako. At ni isa sa kanila, nakapamilya niya. Ni hi, ni ho, ni hello o kumusta. Walang nagtanong sa akin. Walang nag-message sa akin. Walang nagtanong kung okay lang ba ako. At eto na ang mas masakit na nalaman ko. Nalaman ko na tinutulungan pala ng pamilya ng ex ko na magbalikan sila ng long-term ex niya. Yung ex, kinukumusta. Pero ako,
Hindi. Doon ko na napagtanto na hindi porke marunong kang makisama, tatanggapin ka na talaga. Hindi porket nagbibigay ka, mamahalin ka rin pabalik. At hindi porke nagbago ka para sa kanila, magiging sapat ka na. Masakit, DJ Rocky at DJ Jello. Dahil lahat ng kaya kong ibigay, ibinigay ko. Lahat ng kaya kong baguhin, binago ko. Dahil inuna ko yung pagtanggap nila. Hanggang sa nakalimutan ko na tanggapin ang sarili ko. Pero ngayon, pinipili ko nang bumitaw. Pinipili kong mahalin ang sarili kong minsan kong naisantabi. Ako ang babaeng hinusgahan dahil sa kuko. Pero natutong piliin ang sarili sa dulo. Nag-adjust, nagpakumbaba, nagmahal ng buo. Pero sa huli ay natuto. Natuto na hindi lahat ng gusto magkakatotoo. At hindi porke nagmamahal ng buo ay masusuklian na ito. Hindi lahat ng pamilyang gusto mo nakabilangan ay handang tanggapin ang kabuuan mo. Maraming salamat DJ Rocky at DJ Jello sa pagbibigay ng daan sa mga pusong tulad ko na bigat na sa nararamdaman. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Nene. At ito ang aking secret file. Nagsabi na rin ba siya ngayong gabing ito na matutulog na siya? Sigurado ka bang matutulog na siya? Masyado pang maaga yung 9:00 sa pagtulog niya. Normally 10:00 yan natutulog. Ala, baka mamaya palabas pa lang ng bahay yan. O hindi naman kaya. Kasama na nung isa nakikipag-inuman. Overthink, malala! Ginawa mo na rin ba yun, kabisyo? Yung nagsabi ka ng good night, sweet dreams sa isang tao, pero yung totoo, hindi ka pa naman talaga matutulog. I think ginagawa naman talaga yun ng mga tapat na tao. Susubukan niyang matulog pero hindi pa rin siya makatulog, so cellphone pa rin siya ng cellphone. Pero may iba, hindi tapat. Sasabihin nila dun sa jowa nila, matutulog na ako. Pero nasa labas. Magbabar, makikipag-inuman, at ang matindi pa dito, magkikita pa sila sa labas. Doon pa magkakahulihan. Good night, sweet dreams. Nag-reply naman yung isa, o sige tulog ka na, baby ko. Tapos pag tingin dun sa mismong bar na pinuntahan, pamilyar na mukha ang nakita. Kala ko ba matutulog ka na? Kaya pag ganyan, wag na kayong magsasabi ng good night kung hindi naman pa talaga kayo matutulog. Oo. Wag na kayo mag-good night ng ganyan. Hindi na lang kayo mag-reply. Tapos, kinabukasan, umaga, tsaka na lang kayo magsabi na good morning, sorry, nakatulog ako kagabi. Para safe. Kung sakali mo makita ka na nasa ibang lugar, at least safe. Ay, sorry, hindi ako nakapag-update agad, nawalan kasi ng signal.
Binigyan pa ng idea, oh. Oy, charot lang yun, Widarot. Ang pinakamahalaga sa isang relasyon ay hindi pagmamahal. Mahalaga yun, oh. Pero ang pinakamahalaga ay ang tiwala. Ito ay napakahalagang pundasyon ng isang relasyon. At kung wala ito, di wag na. Dali pa lang kausap, no? Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magkasama tayo kapiling ang Basa Princess, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikam ng DJ Rocky's Secret Files. Alam niya ang mapait na nakaraan ko. Pero hindi pa rin kami nagkatuluyan. Hindi naman guaranteed na porke alam niya yung nakaraan mo, lahat ng traumas mo, ibig sabihin, kayo na panghabang buhay. Yung iba, aalamin lang talaga yung trauma mo, tapos dadagdagan pa. Sabi niya, ay kulang pa pala yung trauma mo sa nakaraan mo, dagdagan pa natin ngayon. Charot na with harot. Hindi porke alam niya ang nakaraan mo, garantisadong aalagaan ka niya, mamahalin ka niya. Yung iba, dadagdagan pa talaga kung anong sakit na naramdaman mo sa iyong nakaraan. At hindi mo ito aakalain na mangyayari sa iyong buhay. Abangan mo yan sa aking pagbabalik kasama ang Basa Princess, DJ Rakitera, at ikinakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan ng basic? Up next is Spotify Philippines Top 1 Podcast, DJ Rocky's Secret Files. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Ano po, gandang gabi po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Boyet na lang po. Pakiulit nga. Hello? Hello po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Hello, telephone. Wait lang po. Anong nangyayari? Jumi-jingle ka ba? Hinahangin ka ba? Ano? Yan po, hindi, kinakabahan lang po. First time po kasi kung maka-call sa live. O sige, okay lang. Ganun naman talaga pag first time mo, diba, kabado ka. Yan po. Okay, sige. Anong pwede namin itawag sa'yo? Nel na lang po. Mel. Ako po si Nel. Ano? Nel. Mel. Nel po, Nel. Nel with Nana, tama? Yes po, yes. Okay. Nel, ilan taon ka na? 34 na po. 34. Sang lupalop ka naman galing, Nel? From Manila po. From Manila. Alright, Nel, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nel, from Manila, ano ang top secret mo? Yung tungkol po sa amin ng ex-partner ko. Yung nangyari po sa aming dalawa na
ayun po, na bumalik po siya sa dati niyang karelasyon. So you mean, hiniwalayan ka ng girlfriend mo para bumalik siya sa ex nito? Usually po, ako po yung humiwalay. Ako po yun na yung nag-decide na umalis para tanggapin na yung sitwasyon na kailangan ko ding umalis para kasi masakit po yung bago kami maghiwalay, mabigat na yung pinagdadaanan na. Kasi nahuhuli ko na siya, nahuhuli ko sila na mag-chat kahit wala pang personal connection silang dalawa. Pero alam mo na may ex siya. Yes. At alam mo ba yung rason kung bakit sila nagwalay ng ex niya? Yes po. Anong reason kung bakit sila naghiwalay dati? Yung reason po kaya sila naghiwalay, dahil sinasaktan siya, and then yung time na yun, buntis po siya. Buntis siya at ang ama yung ex niya. Yes po. So may anak sila. Yes. Na kanino yung bata? Nasa kanila na po ngayon. Pero nung una, nung nagkahiwalay sila, na kanino yung bata? Nandun sa babae o nasa lalaki? O sino yan? May Nasa tumawag. babae po. Nasa babae. Ay, nasa babae dun sa girlfriend mo. Okay. So, nung eventually, gaano katagal yung relationship ninyo ng babae? Almost 4 years and 6 months. 4 years and 6 months. Kailan mo naramdaman doon na parang nagloloko na siya sa'yo? Ito po yung time na after pandemic. Tapos, una maganda yung plano ko para sa kanila kasi nagkaroon din po kami ng baby. Isang anak. Yes. Mhm. So, yun nga, naging kami, binata ako, tinanggap ko siya ng kasing buo. So, maganda naman yung pagsasama namin in the past 3 years. Mhm. Then, nagka-problema lang kami when entering na sa 4 years namin. Yun nga, yung pandemic, talagang hassle, no, sobrang hirap talaga ng buhay. Pero sabi ko nga sa kanya, nung time na yun, sabi ko, huwag kang mag-alala. Pag nagamay ko na yung ambience, kasi napunta po kami ng province. So, sabi ko, huwag kang mag-alala, pag nagamay ko na yung ambience, hindi na tayo masisiro. So, thanks God, na sagot naman yun. And then yung hassle life talaga, motor. Siyempre, yung mga time ng pandemic na yun, kahit kalabaw ka kasi Mhm. kailangan mo mag-deliver, sumigap talaga. Hanggang sa natanggap ako sa isang company, kaya mas lalong gumanda din yung income ko Mhm. as a collector. So, yun. And then, hindi ko alam, sa sobrang busy ko, at busy din siya sa work, no? So, dumating yung time, umuwi siya, at biglang nagsabi na, nagpadala yung tatay nung bata. Anong pinadala? Pera, nagpadala ng pera. So, almost 1 year na din na hindi nagparamdam yung lalaki, wala na silang communication. Kasi okay naman nung nag-aaral yung bata. Nag-guide naman namin dalawa. Mhm. Kasi sabi ko sa kanya, wag mo nang hanapin. Sabi ko, nandito naman tayong dalawa eh. Mhm. Kaya natin yan. So, ngayon nga, diba, nabuntis po siya. Sabi ko, kaya yan. Hanggang sa sinabihan ako ng mother niya na, kaya mo ba? Yung time na yun talaga, pandemic. Pandemic baby po kasi yung, namin, anak. Mhm. So, yun, awa ng Diyos, nairaos ko yun sa loob ng 1 taon. So, napunta nga kami ng province, doon na nag-start lahat, doon na nagbago yung aming pagsasama. Mhm. Ano yung mga maliliit na bagay na napapansin mong nagbabago mula sa kanya? Yun nga, una, syempre, yung time namin, yung lambingan. Pero every Sunday naman, yun nga, kilo siya, linis. Ako din, gano'n, nasikaso ko sa mga bata. Tapos, pag may mga free time na kami, tamang kantahan,
kwentuhan, gano'n. Mga normal, as in talagang, pero hindi ko alam na meron na pala siyang ibang plano. Habang ako, bago kami matulog, plano ko, sabi ko, gusto ko makapag-isip tayo ng mga pwede natin negosyo. So talagang nag-iisip ka ng pwede nyo pang pagkakitaan nang sa gayon maging maganda yung buhay ng pamilya ninyo. Yes po, para kumbaga kahit pa paano, magkaroon kami ng extra income. Mhm. And then, yun, hindi ko inaasahan na kapag ka marami palang magagandang bagay na dumadating sa'yo sa life mo, lalo yung mga positive blessing, meron palang mas mabigat na darating sa buhay. Yun yung pinaka-painful na naranasan ko sa buhay ko. Para akong ligaw nung nasira na kami. Yun nga yun, balik tayo dun sa story ko. Nag-start yun, dumating siya sa bahay, ganun yung welcome niya. Nagpadala yung tatay mo, ano daw gusto mong kainin, sabi dun sa bata. So ako, bilang parte ng pamilya nila, masaya ako kasi at least kahit pa paano nakapagpadala na yung tatay niya. Ang question sa isip ko, paano niya nakuha yung contact? Mhm. So sa pagkakaalam mo, matagal na silang walang communication. Yes po. So parang sa isip mo, saan kaya sila nag-communicate at bakit wala pang sinasabi sa iyo tong girlfriend mo? Yes. Anong sagot sa iyo or meron bang kinuwento sa iyo itong girlfriend mo nung time na yun? So ito yung pinakamagandang part, no? Yun nga, yung araw na yun, bilang partner sa akin, yung compliment ba na, nandiyan ka pala, nagpadala yung tatay nung anak ko, ganito ganyan, ito yung wala pong ganun. Wala pong siyang sinabi na kung paano niya nakausap, paano niya na-contact, kung sino yung nag-start, makipag-communicate. Ganun. So, sinantabi ko yon, di ako nag-isip kasi alam ko naman na para sa bata yun. Hindi ko minasama yun. So, tuloy lang. Ngayon sa one time, napapansin ko, lagi siyang puyat. Lagi na siyang puyat. Pag uwi, matutulog siya, kakain na lang, tapos magugulat ako, antok na antok pagising. Hindi ka na nilalambing, So, hindi ka na niyayakap, di ka hinahalikan, ganon. Yes, wala na yun. Di mo na naamoy yung hininga, ganon. Yes, wala na rin nun. Kahit magkatabi kami, kahit nangangalabit ako, wala na nun. Talaga? Kahit tinaplos mo na Yes. lahat-lahat? Yes. Doon ako, yun yung first step ko, doon ako nagtaka kung bakit parang may nagbabago. So, yun after a week, so na ako kasi sabi ko, pasyal natin yung mga bata. Weekend. Sabi ko, pasyal natin yung mga bata. Ang sagot niya sa akin, naku, ayoko, ang dami ko pang gagawin. Lalabo pa ako, ganito, ganyan. So, sabi ko, okay, sige. Yung anak ko na lang sasama ko, iwan ko yung panganay para hindi ako mahirapan. Sabi ko, bibili lang ako ng tsinelas na itong bata. Sabi ko, so, dalawa kami nung bunso ang umalis, karga ko siya. So, sa akin wala naman akong iniisip. So, pag uwi ko, nagulat ako, bagong ligo siya, tapos busy sa cellphone. Yan pala, kausap niya na yun, ex niya. Yung tatay nung bata. Nahuli mo ba? Yes, nahuli ko. Nung time na natulog siya, nabasa ko lahat ng conversation nila. Pinakamasakit doon, yung kung kung may champion daw sa pagmamahal, sila na yun. Sila na yung panalo nun. Tapos, parang tungkol na sa kanila, hindi na tungkol sa bata. Tungkol na sa kanila yung topic. Sa nakaraan nila, yung gano'n nila kamahal yung isa't isa. Mhm. So, yun yung pinaka-part na masakit sa akin hanggang sa kinumpronta ko na siya. Sabi ko, anong gusto mong palabasin? Gaguhin ako? Sabi ko gano'n. Matagal na pala kayo nag-uusap, wala kang sinasabi sa akin, sabi ko sa kanya.
Tapos tinawanan niya lang ako ng ngiting aso. As in, ngiting aso, yung parang bata na. Sorry, parang ganun lang. Mhm. Tapos, kala niya okay na ulit. Whole day kaming hindi nagpansinan. Mhm. So, siyempre ako, kasi isang bahay lang yung tinutuluyan namin. Ginawa ko, kinausap ko siya. Sabi ko, labas tayong dalawa. Mag-usap tayo. Huwag tayo dito sa bahay. Tayong dalawa. Sabi ko gano'n saan. Usap kami. Hindi niya masabi sa akin kung bakit niya pa. Basta umiiyak lang siya. Hindi siya makapag-decide. Sabi ko, kung ganun pala yung sitwasyon, yung ginagawa mo sa akin, ano ko, hindi, tinuturing mo pa ba akong partner? Kasi naitago mo na sa akin eh. Sabi niya sa akin, wala pang ang nangyayari. Kasi may mga plano na sila, magkikita sila sa birthday ng bata, ganito, ganyan. No? Tapos, yun, sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi ko ganun sa kanya. Bakit kailangan mong itago? Hindi mo ako nirespeto bilang partner ko. Sabi ko, tapos kinabukasan, ganun pa rin, nag-usap pa rin kami sa bahay kami. Hanggang sa umami na siya. Hindi, iyak siya na iyak. Mahal niya pa daw. Okay. Sabi ko, sige, hayaan mo. Matapos ko lang yung ginagawa ko dito para may maayos kayong palikuran. Aalis ako. Tapos yung one time, yun nga, dumating siya, naggagawa ako ng CR. Naayos ko yung CR. Dumating gabi. Imbis na yayain akong kumain at patigilin sa trabaho, tinignan lang ako mula ulo hanggang paa. Hindi man lang ako niyaya na, kumain ka na, tama na yan, gabi na. Ganun pala. Mhm. Tapos pag uwi, kausap niya yung lalaki. So, kumbaga, nung nahuli mo, tas nung nag-iyak-iyak siya, parang pakiramdam niya, legal na silang dalawa, gano'n? Totally hindi pa eh. Hindi pa sila pumapasok sa ganong senaryo. Mhm. Di, kumbaga, magkikita pa lang talaga sila. Kumbaga, nandun na yung nahuli mo na nag-uusap silang dalawa. So, paano Yes. paano natapos yung relasyon ninyo? Paano yung naging setup ninyo dun sa anak ninyo? Ayun, yun nga, nahuli ko siya. Pagpasok ko nung bahay, nakukita ko, kinakausap niya yung lalaki. Ang dahilan niya, para daw kausapin yung bata. Gusto daw kausapin yung bata. Nung pagpasok ko doon, kalaro ko yung bunso, hindi nakikipaglaro na din sa akin yung anak-anakan ko. Hindi naglalaro kaming tatlo. Ginawa ng bata, pinatay yung cellphone. Pinatay niya yung cellphone, tapos sabi ko, pahinga na kayong dalawa, pasok kayo dun sa kwarto. Sabi ko, mag-aayos lang ako, tapos balik tayo sa paglalaro. Manood na lang kayo ng cellphone. Sabi ko, di, ako, nag-ayos ako. Siyempre, matutulog na eh. Tapos na rin kumain natin. Pag dating ko dun sa maliit na kwarto namin, nakita ko, kausap na nila yung lalaki. So, meaning pinapakausap dun sa bata? Pinapakausap sa bata. Sa akin wala namang issue yun. Mm. Kaya lang yung time na yun, ayaw kausap ng bata. Ayaw talagang kausap. Siya na Pinapatay yung niya? nag-iisip. Pinapakausap niya. Mhm. Okay na, pinalagpas ko yun. Sa sama ng loob ko, ginawa ko, nag-inom ako. Kasi nag-usap na kami. So, parang ang bigat, laging ang bigat na sa pakiramdam, hindi ko na alam ang gagawin. Ano na. So, siguro, ako din, may bad side din ako na masyado kong dinamdam yung ganong sitwasyon. Siguro dahil first time kong ma-experience yun at wala akong ka-idea sa pakiramdam. Pero yung time na yun, pag ko mag-inom, bungad niya sa akin, wala nang diaper yung anak mo. Ginawa ko, binigyan ko siya ng pera. Sabi ko, sige, bumili ka. Ikaw na bumili, papahinga na ako. Parang yun, yung time na yun, pagbalik niya, doon ko na siya kinausap. Doon na kami sumabog dalawa. Na sabi ko, ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi ko, ginagawa mo pa yan para gawin sa akin yung ginawa mo sa kanya. Yun yung time na yun, hanggang sa naghiwalay na kami, dala ko yung bunso namin, bitbit ko hanggang papunta dito sa Manila. Then yun na yung pinakamabigat hanggang sa tuluyan na akong umalis sa side niya. So ngayon, yun yung pinaka ko naman, mabigat sa akin, ayaw niyang pakita yung bata, ayaw niyang
pakausap, baga kahit lalaw ayaw. Pero nangihingi siya ng sustento. Ito lang yung part na hindi ko maintindihan. Lalo, sa pasensya na po lalo sa mga single mom na gusto ko lang pong makakuha ng idea or mas magandang advice sa akin bilang tatay na willing maging ama para po sa anak ko. No, ngayon hindi ako nakakapagsustento. No, may bad ko po 'yun. Pero gustong gusto ko pong i-provide yung kailangan ng bata. Yung mali lang namin siguro ng dalawa is wala kaming pag-uusap ng maayos. Lalo sa barangay kasi ayoko na din pong umabot sa ganun. No, kung pareho kaming nakakaintindi, maintindihan niya naman kung ano din ang kailangan ko bilang ama. Nel, akala ko binitbit mo yung anak ninyo kasama mo. Yun pala, Yes, binalik kasi- mo sa kanya? Yes, binalik ko po sa kanya kasi as in mahirap din yung sitwasyon ko nung bumalik ako dito sa amin. No, wala din magbabantay kasi yung pare ko may edad na at lahat ng kapatid ko may mga pamilya na kanya-kanyang buhay. So, inisip ko din yung future magiging future namin mag-ama pag sa akin siya. Pero totoo sin, bilang ama, kaya kong gawin lahat. Kasi, anak ko yun eh. Kailangan lahat pagsikapan ko. Pero, kailangan niya nung time na yun. Dahil sa, hindi pa siya ganun ka, pwedeng pabayaan. Kasi bata pa, maliit pa. So, talagang kailangan sa father side. So, yun yung time na yun, nabitbit ko siya, pinalik ko, maayos. So, sa pagkakataong ito, gusto mong magsustento, pero ayaw ipakita sa'yo nung babae yung anak ninyo. Yes. Oh. Bakit daw? Anong rason niya? Yun nga po, hindi daw po ako nakapag-sustento. Pero totoo sin, ito ayokong lumabas gusto ko lang mailabas yung bigat sa dibdib ko sa pangungulila ko sa Unang-una, aminado naman ako kung may pagkukulang ako sa kanya. Hinihingi ko na ng tawad yun. Kung ano naman yung nangyari sa aming dalawa, desisyon niya na yun. Bumalik na siya dun sa dati niya, ayos na ako. Kailangan ko lang yung anak ko. Ngayon, itong pinakamasarap. Binalik ko yung bata sa kanya ng maayos. Aliwalas yung mukha. Nung dinalaw ko yung bata, time na kaka-end lang ng work ko, kaka-end ko lang sa trabaho, dinalaw ko yung bata, naabutan ko yung mother niya lang nandoon, saka yung asawa ng kuya niya. Tapos, as in, may dumi pa sa diaper yung bata. Hindi pa nalinis. Ginawa ko ako na yung naglinis. Tapos nag-usap kami, kinuha ko ulit yung bata. Yung time na yun, sabi ko, 1 linggo lang. 1 linggo ko lang hiramin. Umabot sa akin yung bata ng 3 months. Pero doon ko pinakita sa kanya na kung tungkol lang sa anak namin, madali kasi magagawa mo lahat. Hindi, ang nangyari, habang kinakamusta niya yung bata, nandoon siya sa side ng lalaki. Hanggang sa sinasama niya na din yung panganay niya. So, hindi ko lang maintindihan, no, yung balik tayo na sa sinasabi niya na wala pang nangyayari. Pero sabi ko nga, alam ko na kung saan mauuwi yan. Alam ko na kung saan nahantong yan. Diyan na magsisimula yan eh. Diyan na yan eh. Ayan na yan. Sabi ko, wala pang nangyayari pero sinisikreto mo na sa akin lahat. Anong gusto mo? Magbulag-bulagan ako habang magkausap kayo? Iba na, hindi tungkol sa bata yung topic nyo. Yun yung mga ko sa kanya. Kaya, ayun, nakuha ko yung bata ng 3 months. Nasa akin yung bata 3 months. Mga magto 2 years. So, dahil sa hirap na sitwasyon, kailangan kong magtrabaho. 3 months ako walang trabaho nung time na yun. Pero nairaos ko yung bata. Magkasama kami. Ngayon, nung binalik ko sa kanya, eto na naman. May problema na naman. Ang may sakit na naman daw yung bata. Tapos, nung malaman lang, wala naman palang sakit yung bata. Siya pala yung may nararamdaman. Tapos, nangihingi siya sa akin. Sabi ko, okay, sige, pag sasahod ko, papadalan ko yung bata o pupuntahan ko dyan, hindi ako magpapadala ng pera. Sabi ko, okay. Pero yun, yung time na yun, nung okay pa naman yung communication namin at nabadadalaw ko yung bata, wala namang problema sa padala sa financial.
lalo yung kailangan ng bata, vitamins, mga pagkain, binibili ko yun lahat, gada sahod ko. Pinakamasakit lang na part, na nagpanggap siya, may sakit daw yung bata. Ang sabi ko, ma'am, sabi ko sa kanya, Miss Rocky, ganito. Okay, kung may sakit yung bata, birthday ko to. I remember, birthday ko. Sabi ko sa kanya, dalhin mo yung bata sa ospital, pupunta ako. O, ngayon, kung hindi siya pwedeng ibiyahe, pwede ko bang makita? Ma-videohan mo, gusto ko lang makita yung sitwasyon, pakita mo sa akin yung iniinom niya na gamot para makapagpadala ako. Doon pa lang, Miss Rocky, kung wala siyang tinatago, hindi naman yun kondisyon. Bilang ama na nag-aalala, kailangan ko makita yung sitwasyon ng bata through video. So, dahil nga nagawa niya ng magsinungaling sa akin, so kailangan ko magkaroon ng assurance kung talagang may sakit yung bata. At araw ng birthday ko yun. Ginawa ko, bumiyahe ko dun sa probinsya, doon sa lugar nila, at sabi ko, dali mo yung bata rito, andi dito ako. Walang problema kung magkano yung gastusin niyo sa pamasahe, sagot ko, dali mo dito. Sabi ko gano'n. Wala. Ang sinabi niya lang sa akin, ang dami mong kondisyon, ganito, ganyan. Basta bla bla bla, ang dami na. Hindi na ako nagsalita. Sabi ko, kung totoo may sakit yung bata, dali mo. Sabi ko, hindi ito yung kondisyon ko para sa bata to. Sabi ko gano'n. Ngayon, yun yung pinaka-issue namin. Totoosin, tapos na ako sa kanya. Yun yung pinakamasakit sa part ko eh. Dahil may nadadamay na buhay sa aming dalawa. Ako, nahihirapan ako dahil alam niyang kahinaan ko yung mga bata. Mhm. Nel, ganito, no? Bigyan kita ng pagkakataon para mabigay ng mensahe dun sa dati mong partner. Bigyan kita ng 1 minuto. Nang sa gayon, mailabas mo pa lahat yung bigat ng nararamdaman mo. Anong tawagan niyo dati ng partner mo? Love po. Love. O anong itatawag mo na sa kanya ngayon? Former love, ex-love, ganun ba? Siguro Mary na lang po. O sige, magbigay ka na ng mensahe kay Merry Christmas. Mary na. Mary, kung nakikinig ka man ngayon, sana maunawaan mo yung gusto ko. Maintindihan mo ko bilang ama. Sa akin wala namang problema tungkol sa pera. Ang gusto ko lang, yung time namin mag-ama. Yung ang iniisip mo na nagpapasarap ako kung ano man yung ginagawa ko ngayon. Maling-mali ka. Maling-mali ka ron. Oo, nakikita mo sa social media kung ano yung ginagawa ko. Pero mali ka dun. Sa likod nun, maraming bago. Hindi ba pwedeng i-relax ko yung sarili ko? Habang nai-stress ako, pag ako na lang mag-isa, tataisip kung kumain na ba yung anak ko, kung kamusta ba siya. Ni update, wala ka. Kung nag-aaral na, ba? Ngayon, mag-update ka lang na nag-aaral na yung bata. Tapos sasabihin mo, wala man lang akong naambag. Alam ko yung pagkukulang. At sana maunawaan mo din bilang ako yung ama, sana bigyan mo kami ng time. No? Ikaw yung, sa totoo lang, ikaw yung maraming kondisyon. Ikaw yung maraming kailangan na kondisyon pagdating sa pagpapadala ko sa bata. Kasi kung yung puso mo maayos at maluwag sa puso mo na magkita kaming mag-ama, gagaan yung problema mo gagaan yung hinihingi mo sa akin. Madali yung ibigay, lalot pagdating sa bata. Kasi ako yung ego ko yung maapakan. Ako yung lalabas na walang kwentang ama. Ngayon, hindi ako nagpapadala dahil nakikinig lang ako sa mga payo sa akin. Ano yung dapat kong gawin. Merong mga gusto na, padala mo, kahit di mo nakikita, pakita mo sa kanya na ganito. Meron naman hindi. Ito magulang ko na sabi, hindi, huwag mo padalhan. Hayaan mo siyang pangulit sa'yo, huwag mo padalhan. Ayaw niya naman pakita yung bata Pero Rose, sana, Mary, sana maunawaan mo ko. Yun lang yung gusto ko. Makasama ng 1 araw, 2 araw yung anak ko. Kung problema
yung problema at issue mo lang is yung pagpapadala ko. Sinabi ko na sa iyo, alisin mo muna yung kondisyon mo para sa aming mag-ama. Huwag mo akong pahirapan. Yun lang. Kasi sa akin wala. Ilang beses na ako nagkukusang magpadala. Pag nagpadala na ako, hindi ko na kayo makausap. Hindi ko na nakikita yung bata. Pagka wala na, saka ka lang mag-a-update. Saka ka magbabaramdam. Saka mo sasabihin sa akin na, wala kang kwentang ama. Kailangan ka magpapadala. Wag ganun. Hindi ako nagpapasarap sa buhay ko. Kung alam mo lang, kung ano lang yung ginagawa ko. Alam mo lang gano'n kahirap yung sitwasyon ko ngayon. Pero pinipilit kong lumaban para sa anak ko. Pero kung ikaw, problema mo lang yung pagpapadala ko. Problema ko yung yakap ng anak ko. Kung gaano yung kahalaga. Kung gaano ko naiinggit pag nakikita ko yung ibang ama na hawak yung kamay ng anak nila. Ako, handa ako maging ama. Pero wag mong ulitin yung ginawa mo sa anak mo sa una. Wag mong paramdam. Kasi yung nangyayari sa'yo ngayon, inuulit mo lang kung ano yung nangyari sa'yo sa pagkakamali mo ng una. Wag mo akong idamay. Tinanggap kitang buo. Pinatawad na kitang buo. Pero sana naman, para sa amin ng anak, hayaan mo kaming dalawa. Para sa amin na lang yun. Yun lang po, Miss Rock. Yo. Hello, Nel. Hello po. Kahit papaano ba gumaan-gaan yung bigat ng nararamdaman mo? Yes po. At sana makaabot yung mensahe mo dun sa dati mong partner, no? Nang sa gayon, kahit papaano maintindihan niya kung ano yung pangungulila ng isang ama na tulad mo. At syempre, ako, wini-wish ko sa inyo makapag-usap kayo ng maayos kasi naniniwala naman ako na hindi imposibleng makapag-usap ng maayos ang dalawang magulang na gustong ng maayos yung kinabukasan ng kanilang anak at maayos yung kalagayan ng kanilang anak. So, nagsisimula yan sa pagiging bukas, sa komunikasyon, at higit sa lahat pagbaba ng ego ng bawat isa sa inyo. Pride talaga Alam mo yung pride, kalaban talaga natin lahat ng yan. Pinansasabon lang yan ha. Pero hindi dapat inuugali. Yung pride na yan, dapat hindi inuugali at dapat ibinababa. Sabi nga, ang pride ay parang panty. Walang mangyayari kung hindi mo ibababa. Tarot with the rot. Nel, maraming salamat sa pagtawag mo. At sana makita mo na yung anak mo. Salamat po. God bless. Bye. At yan po ang ating top secret caller ngayong gabing ito, si Nel from Manila. Ang hirap din pala yung ganong klaseng sitwasyon. Tipong nahuli mo yung partner mo, na nakikipag-usap uli dun sa ex niya, tapos hindi na nagsasabi sa'yo ng totoo. Hanggang sa nagdesisyon ka na maghiwalay na lang kayo pero may anak kayo. Tapos ayaw na ipakita sa iyo yung anak mo. Kasi hindi ka daw nagsusustento. Pero alam mo naman sa sarili mo na kaya mong gawa ng paraan yun. Ewan ko ba? Dapat pag batang pinag-uusapan, parehas yung goal ninyo Na kahit di kayo nagkasundo sa ibang bagay, pero pagdating sa bata, dapat magkasundo talaga kayo. Dapat mapag-usapan ninyo black and white. Ano bang mangyayari sa kanya? Magkano ba dapat papadala? Yung iba nga po, umaabot pa ng barangay para mapag-usapan kung magkano dapat yung sustento. Yung iba naglo-lawyer pa para malaman kung magkano dapat yung sustento. Pero ang mahirap kasi dyan, yung part na pag hindi kayo legal na kasal. I think may rule yun sa ganun Kapag dumaan na talaga sa korte, dapat kasal kayo para ma-justify kung magkano yung hinihingi mo talaga. O diba, usapang pangmayaman pala yun.
Tapos, sa abogado pa lang, magbabayad ka na ng magkano. Pero alam ko meron naman mga public attorneys na nagbibigay pro bono, diba? Anyway, sana maayos. Kahit di na yung relasyon nila, kundi yung paano nila papalakihin yung bata. Marami pong successful na co-parents, co-parenting, kasi isa yung goal nila. Mapabuti at maging maayos ang kalagayan ng anak nilang dalawa. At kapag sinet aside mo ang ego mo, ang pride mo, na hindi, bakit ko siya papansinin? Ba't ko papakita sa kanya yung anak ko? Anak namin. Hindi nga siya nagsusustento. O, kailangan ito muna yung gawin mo bago ko padala to. Pag sinet aside natin yung mga pride natin, tsaka lang may magandang mangyayari. Because again, ang pride parang panty, walang mangyayari kung hindi mo ibababa. So para may mangyari, ibaba mo na. Charot with Harot. Hayaan natin na maging tatay ang isang ama. At hayaan din naman natin magpakananay ang isang ina. More of understanding each other's feelings. But more importantly, ang pakaisipin ay ang ikabubuti ng bata. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, sarado na po ang tindahan, bukas na ulit tayo magsama-sama, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kasama ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Top Secrets. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hiniling ko na mamatay sana si Mama. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang kwento naming magkakapatid tungkol sa mama namin. Isang kwento ng sakit, sama ng loob, pag-unawa, at pagmamahal. Nahuli na ng lubos naming naintindihan. At hanggang ngayon, napapaisip ako na yun ang aking napagsisisihan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Andrea. At ito, ang aking secret file. Noong bata pa kami, halos walang araw na lumilipas na hindi kami napapagalitan o napapalo. Sa bawat maliit na pagkakamali, galit ang isinusukli agad-agad ni Mama. Ewan ko nga ba, DJ Rocky at DJ Jello, minsan pakiramdam namin hindi niya kami mahal. Na para bang mas mahal pa niya ang mga pamangkin niya kesa sa amin na mga anak niya. Isang araw, ipinapapabenta ako ni Mama ng ice candy.
Grade 5 lang ako noon. Nagtaka siya kung bakit daw kulang ang kita ko. Kahit naubos naman ang paninda namin. Hindi ko agad masabi sa kanya na baka may nagnakaw ng pera doon sa bag ko habang nasa klase ako. Hindi ako nakakasama dahil hindi ako pinapayagan. Minsan sabi sa akin ni Mama, "Huwag kang sumama sa ganyan dahil baka maaksidente ka." At hindi ko naman yun nauunawaan. Kaya habang ang mga kaklase ko ay nag-e-enjoy sa swimming, ako nasa bahay naglilinis, tumutulong sa paggawa ng ice candy. Pero alam niyo yun, DJ Rocky at DJ Jello, sa kabila ng lahat, sa bayarin sa school, hindi pumapalya si Mama. Fast forward, college na kami ng ate ko. 150 pesos. Yun lang ang baon namin sa loob ng isang linggo. Doon pa namin kukunin ang pamasahe, pambili ng pagkain at pang-print ng mga requirements sa school. Ang pagtitipid na ginagawa namin, naglalakad kami papuntang eskwelahan at pauwi sa bahay. Ganun kami magtipid. Pero buti na nga lang, hindi kami nalilate sa bayad ng tuition. Doon laging nakatuon si Mama. Kaya unti-unti, naiintindihan namin ang paghihigpit ni Mama. Kasi noon, pakiramdam namin pinagdadamutan kami. Yung pala, ito ay sakripisyo para sa kinabukasan namin. Sabi pa ni Mama minsan, pagbutihin niyo ang pag-aaral niyo dahil yan lang ang kayamanang maibibigay namin ng papa ninyo. Pag nakagraduate kayo, wala nang makakaagaw nun sa inyo. Dagdag pa niya, kami nga sa bundok, gulay at tuyo lang yung ulam namin, basta makasuporta lang. Basta ang turo ni Mama, maging matipid, huwag maging maluho. Tumingin sa mga bagay na mahalaga. Tulad na lamang ng edukasyon, pagkain, tahanan. Noon, galit ako kay Mama. Pero ngayon, nadadagdagan ang pagmamahal ko sa kanya. Sabi pa niya, pagka-graduate nyo, ako ang maglalakad kasama nyo sa entablado, ha? Pagkarinig ko noon, na-imagine ko agad ang tagpong yun. Ang saya. Pero hindi ko akalain na hindi yun matutupad. Lumipas ang mga araw. Nagsimulang manghina si Mama. Lagi na siyang may sakit. Pumayat ng sobra. Kaya sabi namin, magpa-check up siya. Pero ang sagot niya, sayang ang pera. Kaya ko pa naman to. Hanggang sa tuluyan na siyang nanghina. Dinala namin siya sa ospital. At doon ay parang tinaga kami sa puso dahil sa ipinagtapat ng doktor. Merong stage 4 kidney failure si Mama.
Parang gumuho ang mundo namin. May isang gabi pa nga na akala namin wala na siya. Ayaw niyang magising. Kahit anong sigaw at pag-iiyak namin, hindi siya sumasagot. Pero salamat sa Diyos, nagising siya. Sabi niya na naginip daw siya. Nakita raw niya sina lolo at lola. Hinihila siya. Niyayaya na siyang sumama. Umiiyak siya. At ganun din kami. Dahil ayaw pa naming mawala si mama. Oo, minsan naisip ko sana mawala na siya. Pero yun ay dahil bata pa ako. Hindi ko pa na-appreciate at hindi ko pa nire-realize kung ano mang ginagawang paghihigpit sa amin ni mama. Ang pupwedeng solusyon para ma-extend ang buhay ni mama, dialysis. Twice a week. Kahit masakit, kahit mahal. Basta gumaling lang siya. Unti-unti, nagbalik ang lakas niya. Nagsisimba na siya uli. At dahil dun tuwang-tuwa kami, na para kaming binigyan ng bagong pag-asa. Pero lumipas ang ilang araw. Bigla na lang siyang nawalan ng pulso. Bigla na lang siyang nawala. DJ Rocky at DJ Jello, wala na si mama. Lahat ng alaala biglang bumalik. Yung mga palo, yung mga bugbog, yung mga sigaw, yung mga salitang akala ko ay nagmumula sa galit. Ngayon alam ko na lahat yun ay nang dahil sa pag-ibig. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Alam ko na hindi mo man nasabi araw-araw na mahal mo kami. Naiintindihan na namin. Kung bakit. Kung bakit mo nagawa lahat ng mga bagay. At ramdam na ramdam namin ang pagmamahal mo ngayon. Mahal na mahal ka rin namin. Maraming salamat DJ Rocky at DJ Jello sa pagbabasa ng aking kwento. Sana kahit papaano merong natutunan ang ating mga kabisyo sa munting kwento ng aming pamilya. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Andrea. At ito ang aking Secret File.